Hi guys! Welcome to my vlog. Ang gagawin po natin ngayon ay gagapas po sa kasagingan upang madali po itong mag-penetrate at tumaba palalo at madaling magbunga ang mga tanim dito. Ngayon, pupunta na po tayo sa ating sagingan para makapagsimula na po tayong gumapas. So, bago po tayo gumapas ay atin po munang tatanggalin ang mga patay na dahon ng saging at ilalagay po ito sa puno para magsilbing kataba, kung ito man ay magiging mabulok. At dagdag rin nito ay madaling mag-penetrate ang iba pang mga suwi ng saging. Yan, at ilalagay po natin ito gaya ng sinabi ko kanina, ilalagay natin sa puno dahil ito ay nagsisilbing pataba pag mabulok sila. Ito nga guys, halatang napabayaan nga ang ating sagingan kahit ang bunga nito ay inatake ng mga ibon at insekto. Siguro dalangan na nga po na napabayaan nga ang taniman na ito, ang kasagingan, kaya ito yung resulta, napabayaan na. Ito nakikita po natin ang mga fruit fly na inaatake yung mga hinog na bunga ng saging. Oh. At ito nga guys, ang magandang bunga ng saging kapag hindi ito napabayaan at pag lagi itong i-maintain, tatanggalan ng patay na dahon ang saging. Ito nga pala ay isang uri ng variety ng saging na tinatawag nating senyorita. Kahit maliit, pero matamis. Ito po, mayroon po tayong nakitang hinog na saging. Akin po itong titikman. Napakatamis. Alam po natin mga guys na ang saging po ito ang pinaka masustansyang prutas sa lahat dahil marami po tayong nakukuha na iba't ibang nutrients dito gaya ng potassium. Kaya tikman po natin, kain po kayo guys ng saging. Ito naman guys ay patay na saging. So, ang gagawin natin dito ay ating tatanggalin upang hindi siya makasagabal sa mga maliliit pa na saging na lalaki pa at upang hindi siya makasira. Tanggalin natin. Kaya sa pagtatanggal natin dapat maingat po tayo upang hindi tayo masugatan. So ito, pwede rin natin itong ilagay sa puno ng kanyang katabi. Dahil ito rin, gaya nga po ng dahon, ay magsisilbi rin po itong mataba pag ito ay nabulok na. So ito naman guys, ay saging na maliit. At epektot po nito dahil hindi po siya nagamasan, kaya hindi siya lumaki ng maayos. Imbes na yung nutrients na dapat sa kanya, wala. Kundi napupunta tuloy sa mga damo. Kaya pag tayo po ay may sagingan, dapat ating itong inaalagaan, ginagamasan. Yan. Kaya dapat po nating gamasan, alagaan at i-maintain po para maging maganda ang kanyang paglaki. Kawawa naman ang mga saging na to. Halatang matagal na nga guys na hindi na nakalagaan. Ganda siguro pag yun.
alam nyo guys, itong saging na to ay isa po itong malaking tulong. Sa akin po, personally, mula nang nagtanim ako ng saging, inalagaan ko, napabunga ko, naka-minus-minus po ito sa gastusin sa loob ng bahay kasi hindi na ako humihingi kay mama ng pambaon. Dito ako kumukuha dahil yung bunga nito ay hindi lang ginagamit namin na pangkonsumo sa loob ng bahay, kundi pag ibenta ko po ito sa bumibili, ay kumikita po ako dito ng malaki. Kaya sa inyo po, magtanim din po kayo at alagaan. Malaking tulong po ang pag-aalaga, pagtatanim ng saging. Bukod sa meron kang pang budget, pag wala kang makain minsan, yan, saging ang makakain mo. Tapos makakatulong din sa'yo sa pag-aaral mo, sa yung gastusin sa paaralan. Yan nga guys, gaya po ng sinabi ko kanina, hindi lang mga peste o iba pang mga insekto ang kalaban natin sa itong pagtanim ng saging, kundi panahon din gaya ng bagyo dahil nasisira po ang ating tanim. Gaya nito, yan, sayang lang, hindi man lang siya tumanda, hindi siya nahinog. Gaya nito, nasira siya ng bagyo, yan, di mapapakinabangan ang bunga niya. Kaya sayang. Lakas ng hangin, nabali po ang kanyang katawan. Okay lang sana pag walang bunga, may bunga at hindi pa napapakinabangan. Kaya sayang naman. Kawawa naman yung mga tanim ko. Yan guys, medyo pagod na ako. At parang nakita natin na matindi na ang sikat ng araw. Kaya let's go home na. Pagod rin ba kayo guys sa kakapanood nyo sa paggapas ng aking kasagingan? Abang-abang lang po tayo, marami pa tayong gawain sa bundok. Abang-abang lang po kayo sa susunod na next vlog. Don't forget, like, share, and subscribe. Babush!